Meron pong isang pioneer sa US noon na gumagalugad sa continental US. At sa kanyang pong paglalakbay, napadako po siya sa tinatawag na Great Plains, doon po sa gitna ng US. At yung napakalawak na patag o kapatagan ay biglang nagkaroon po ng paghinto. Kasi may napakalalim na parang gungab sa lupa. Nung kanya pong tiningnan yung napakalaking biak sa lupa, at ito'y kanyang mineasure, nakita niya na ang lalim ng biak sa lupa ay 1 milya ang lalim. 18 milya ang lapad. At higit 1,000 milya ang haba. Tingnan po natin sa picture kung ano itong tinutukoy ko. This is known as the Grand Canyon sa US. Ayan. Yan po ang kanyang nakita. Tuloy-tuloy po napatag tapos biglang nagkaroon ng napakalaking bitak yung lupa. At ang kanyang nasabi ay ganito, something must have happened here. Something must have happened here. Merong nangyari sa lugar na ito. Paano kaya nagkaroon ng napakalaking biak ang lupa? Dito sa Pilipinas, meron din tayong ganyan. Yan po yung syudad ng Valenzuela. Napakalaking biak. Ang iba nagsasabi dahil yan siguro sa fault line. Ang iba maaring magsasabi dahil siguro yan sa erosion. Ang iba magsasabi dahil siguro yan sa isang napakalaking geologic event na maaring pangyayari sa panahon ni Noe. Pero mga kapatid, ang isa lamang na sigurado, merong malaking pangyayari na nangyari sa lugar na yan. Amen. Sa araw na ito, marami po sa mga Kristiyano ay nagse-celebrate po ng kapanganakan ng Panginoon. Naghahanda sa celebration ng kapanganakan ng ating Panginoon. But the greatest evidence of the birth of Jesus is not by having Christmas trees in our homes, not by having parol sa ating mga bahay, o pagbibigay ng mga regalo, exchange gifts. But the greatest evidence na ipinanganak ang Diyos sa ating kalagitnaan, ang Panginoong Hesus sa ating kalagitnaan, ay ang buhay na binago ng ating Panginoong Hesukristo. Amen! Ang pinakamalaki at pinakadakila na ebidensya na tunay ngang ipinanganak ang anak ng Diyos sa ating kalagitnaan ay hindi po yung mga panlabas na mga selebrasyon, kundi yung buhay na binago. Pwede bang pakisabi sa inyong katabi, kapatid, salamat sapagkat ikaw ay isa sa mga patunay na si Kristo ay ipinanganak sa mundo. Ayan. Praise God. Amen. Ang dahilan kung bakit po nasasabi natin, God is with us, it is because of the transformed lives of every Christian believers. Ang dahilan kung bakit nasasabi natin, narito ang Diyos sa ating kalagitnaan, ay dahil sa bawat buhay na binago ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatid na tumulong pala sa akin na ako'y pumunta sa Israel. At magpapakita po ako ng ilang pictures at ilang video. Isa lang pala, kaya hindi ilan. Isang video. Kasi may kinalaman ito sa topic natin ngayong umaga. Unang ipalabas mo natin yung video.
Itong video na ito ay kinunan ko po sa tinatawag na The Church of Nativity. Church of Nativity. Ito po yung church na pinaniwalaan na sa lugar na yon ipinanganak si Jesus Christ. And interestingly, itong church na ito ay itinayo sa itaas ng kuweba. Kasi, traditionally, naniniwala po ang marami na ang Panginoon ay hindi ipinanganak sa, bahay-bahay, pag sa Belen, kundi ang Panginoon pala ay ipinanganak sa loob ng kuweba. Titingnan po natin. By the way, ang church po na ito is under the control ng Greek Orthodox Church, hindi ng Roman Catholic Church. Yung Roman Catholic Church doon sa may gilid, pero yan ay sa Greek Orthodox Church. So mataas po ang kinaloonan ng simbahan, bababa po kami papunta sa ilalim doon sa kuweba. You see a 14-pointed silver star. So you see a star, silver one, has 14 points. And in that star, there's inscription says that here Jesus Christ was born. So this star indicates the exact spot, the exact place, the exact point where Jesus was born. Now at left, you will see two altars. You will descend 3 steps. The right one indicated for the place of the manger. So the manger was there. And when Jesus was born, they lifted him from the side of the star and put him at the manger in that place. And the left altar was dedicated for the Magi, or the wife of the And also inside, you will see Sobrang daming tao po during that time. Although, ituloy-tuloy nyo lang. Low season po yan, kung sabihin walang masyadong mga guests, pero ganun karami yung tao. And during that time, may ongoing na simba, yung Coptic Orthodox Church. Armenian Apostolic Church ang nagsisimba during that time. Naunahan kayo. You go first. Okay. Yung inaabot nila na yon, doon pinapalagay na ipinanganak si Jesus. Maliit lang po yung kuweba na yan. So yan po yung spot that marks the birthplace ng ating Panginoon. Ayan. Nagpa-picture si ate. So, pag pinasok nyo po, my next picture, pag pinasok nyo po ang yung kamay doon sa butas, mahahawakan mo yung bato mismo na pinaglagyan sa Panginoon, yung manger. Tingnan po natin. Next picture. So, nilagyan po nila nung decoration. Yan yung Star of Bethlehem, ang tawag po dyan sa decoration na yan. Yung parang bituin. And then, usually po, pinapapasok nila yung mga kamay para i-touch yung bato, which they believe na dyan po ipinanganak ang ating Panginoon. Pero of course, puro marble na po ang slab. So, just imagine kung anong sitwasyon nila before kasi walang marble. Just imagine ang loob ng kuweba. Okay? And then, we have also visited
yung lugar na kung saan ang mga shepherd ay nagpapastol at saka nagpakita sa kanila yung mga angels na nagbalita na dumating na ang Panginoon. So kuweba pa rin po ang sinistayhan ng mga shepherd noon, nilagyan nila ng altar, ginawa nilang simbahan. So, dyan po sa lugar na yan, dyan po nagpapainit yung mga shepherd sa gabi habang nagbabantay ng kanilang mga sheep. Pero ang bukas po, ang bunganga ng kuwebang yan ay nakatanaw doon sa field kung saan nanginginain yung mga tupa. Pero yung field nila, hindi kagaya dito sa atin na patag, Brother Roger. Dalis-dis po yun ng bundok. So hindi siya patag. Dalis-dis ng bundok. Okay? So yan po yung ilang mga pictures na nakuha ko po doon sa travel sa Israel. And hopefully, sa next na mga topics natin ay pwede nating ma-share din ang ibang mga pictures na nakita po namin o na-experience po namin. Praise the Lord. Si Isaiah, noong isinulat niya po itong Isaiah chapter 9, ay nasa panahon na kung saan ang Israel ay nangangamba ng pagsakop ng kaaway. So yung mga Babylonians ay papalapit na sa kanilang lugar. At kahit ano po ang gawin ng hari ng Juda, wala silang magagawa. Kahit binabribe na po nila yung kalaban, kasi nung una para hindi ka sakupin ng kalaban, magbibigay ka ng tribute, magbibigay ka ng tax, magbibigay ka ng kaloob sa mga kaharian na pwedeng sumakop sa kanya. Tila bang bingi at bulag ang kanilang kalaban. Kung kaya't ang mga tao po sa Israel ay nangangamba sa tiyak na kapahamakan na maaring mangyari sa kanila. Kaya nga minsan itong mga propeta na ito na nagbibigay po ng mga warning sa mga Israelites ay ina-accuse ng treason kagaya ni Jeremiah. Ilang beses po siyang kinulong, ilang beses po siyang pinainitan sa araw, ilang beses po siya na pinagutuman kasi sinasabi ng hari at sinasabi ng mga tao, you are a spy of the enemy. Tuloy-tuloy pong nangangaral ang mga propeta na ang mga tao po'y magsisi nang sa gayon hindi po mangyari sa kanila ang napipintong pagsakop sa kanila. Ngunit ang mga tao po'y bulag at bingi sa mga paalaala sa kanila ng mga lingkod ng Diyos. Sa halip, patuloy po sila na gumagawa ng paraan upang i-bribe ang kanilang mga kaaway. Kung kaya't ang propeta na Isaiah ay nagbigay ng iba't ibang prophecy na i-invade ang Israel sa chapter 8 ng kanilang mga kalaban. At silang lahat ay makakaranas ng matinding puot, matinding pait ng gyera at ng kanila pong mga mananakop. Parang wala din yung kaibahan sa ating panahon ngayon. Na ang ating mga sakop sa South China Sea, sa West Philippine Sea ay tila bang kinakamkam ng mga kaaway. Yung ating mga kababayan ay hindi na makakalapit sa lugar na kung saan ay pinangingisdaan ng atin pong mga ninuno hanggang sa ating panahong ito. But by the way, usaping politika yan, ang sabi Brother Roger, bawal ang pastor magkomento sa mga usaping politika. Wala tayong magawa, no? Kasi Pilipino din naman tayo at mamamayan tayo ng bansang ito. So matapos pong ipahayag ni Isaiah yung maaring mangyayari sa kanila, itinuro niya, ipinahayag niya rin ang pag-asa na pwedeng panghawakan ng mga Israelites.
However, sa mga nag-aaral po ng Biblia, ang Isaiah chapter 9 is not only a prophecy para po sa mga Israelites, but this is also a prophecy regarding the birth ng ating Panginoong Hesukristo. Actually po ang Isaiah chapter 9, especially sa verses 6 hanggang 7, ay isa po sa mga turning point na meron po ako upang maging evangelical na mananampalataya. Kasi noong ako po ay high school, ako po ay nag-isip patungkol sa pananampalataya. Dumating po sa point na nakumbinsi po ako na ang paniniwala na aking nakagisnan ay mali at hindi tama sang-ayon sa salita ng Diyos. And during that time, ako po ay nakikinig sa radio program at nakumbinsi po ako doon sa radio program na yon na ang kalang ipinapangaral ay tama. And then one day, sabi ko, pupunta ako doon sa aking tiya na member noong church na yon at sasabihin ko sa kanya na sasama ako sa kanilang pagsamba pag sila ay may gawain. Pero noong gabi na yon ng aking pagdesisyon, nakinig ulit ako sa same na radio station. At ang topic po nila, si Kristo ba ay Diyos o si Kristo ay tao? And then, kanila pong binasa yung Isaiah chapter 9 verses 6 to 7. Habang sila po ay nagbabasa ng sitas, may Biblia po ako sa bahay, kami po sa aming bahay ay may Biblia, pero hiligay nun yung Bible namin. Binabasa niya yung Bible at sinusundan ko po ang kanyang pagbabasa. Napansin ko na hindi nabasa doon yung salita na sa verse 6, and His name will be called Mighty God at Everlasting Father. Hindi binanggit doon. Kasi ang premise noong mga ngaral, si Kristo ay tao at hindi Diyos. Ay sinusundan ko yung kanyang binabasa. Ang pagbasa niya ay ganito, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, and of increase of his government and peace will be no end. Napansin ko sa kanyang pagbabasa, may nawawala ng mga talata o may nawawala ng mga sitas doon sa talata. Kasi sa binabasa kong Biblia, may nakalagay doon, Mighty God, Everlasting Father. Kaya nung gabing yun, sabi ko, hindi na ako pupunta sa tiya ko at hindi na ako aanib sa kanilang relihiyon. And then it so happened that on the days forward, na-access ko po yung DZAS, 702 DZAS, at tuloy-tuloy po akong nakinig ng Ebanghelyo doon at nagkaroon po ako ng opportunity na magsulat sa ICI Correspondence Institute. So sa ICI Correspondence Institute, nagpadala po sila ng iba't ibang mga Bible study materials patungkol po sa doktrina ng mga evangelical na mga Kristiyano. At dahil doon, lumalim ang aking pagkaunawa sa salita ng Diyos. Pero sa teksto na atin pong binabasa ngayong oras na ito, makikita po natin kung sino ang Kristo, ang Panginoong Jesus na ipinanganak sa ating kalagitnaan. Ang propeta Isaias ay nagbigay po ng announcement hundreds of years bago ipanganak ang ating Panginoong Jesus. Kaya tayong mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang Biblia ay totoo. Amen. Naniniwala tayo na ang Biblia ay totoo. Hindi dahil sinabi ng Diyos lamang, kundi dahil maging sa mga prophecy sa Biblia, ito ay natutupad. May iba't iba pong dahilan kung bakit tayo naniniwala na ang Biblia ay totoo. No? So, at isa po dito ang kanyang mga propesya. Now, ano po ba yung prophecy na sinabi po sa Isaiah chapter 9? Sa verses 6 hanggang 7, binasa ko po kanina yung prophecy. At makikita po natin ang tatlong katotohanan patungkol kay Kristo
na ipinanganak sa ating kalagitnaan. Tatlong katotohanan patungkol kay Kristo na ipinanganak sa ating kalagitnaan. Una, si Kristo ay tao. Pwede bang sabihin natin, si Kristo ay tao? Hindi lamang nagkatawang tao si Kristo. Si Kristo ay tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang magsasabing hindi tao si Kristo, pakasumpain siya. Kaya napakahalaga po ang katotohanan ito, the humanity of Christ. Si Kristo ay tao. Sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born. For unto us a child is born. Sa ating kalagitnaan, mayroong isang lalaki na ipinanganak. A child is born. Sa John chapter 1, verse 14. Kung kayo po'y may mga Bible, makibukas po sa akin. John chapter 1, verse 14. Dito po sa Ujungan Foursquare Church, hindi po natin fina-flash yung verse sa screen. Kasi gusto natin, ang mga Kristiyano, may dalang Biblia. Amen! Para tayo mismo. Kasi alam mo naman, tingnan nyo yan, mayroong mga period. Putol po yon. Pag wala kang dalang Biblia, hindi mo alam kung tama yan o hindi. Ang tawag dyan ay ellipsis. Ngayon, para masabi po natin, at sigurado po tayo sa pananampalataya na atin pong pinanghahawakan, dapat tingnan natin ang ebidensya. Amen! Ang sabi ni Sister Billy noong Huwebes, nagiging miyembro ka ng isang simbahan, hindi dahil masaya doon. Tama, Sister Billy, no? Nagiging miyembro tayo ng simbahan, hindi dahil marami sila. Bagamat masaya dito sa Ujungan Foursquare Church. Amen! Bagamat marami po tayo. Amen! Nagiging miyembro ka ng simbahan, hindi dahil impluwensyado sila. Nagiging miyembro ka ng isang lokal na simbahan ng iglesia dahil nangangaral sila ng katotohanan. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Magsabi tayo, ano bang katotohanan, Pastor? Ang katotohanan nakalagay sa Biblia. So anong sinasabi ng Biblia? Sa John chapter 1, verse 14. Kaya mahalaga sa atin na tayo po'y nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Sige nga, basahin po natin. Verse 14. Tayong lahat, go! And the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace And truth. Praise God. Ano pong sinabi? And the Word became flesh. Ang verbo ay naging laman. Made flesh. Naging tao. Ano ba yung word? Tingnan po natin sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word. At ano pong nangyari sa salita na ito, sa verbo na ito, nakasama ng Diyos, na Diyos mismo, siya ay naging tao at namuhay sa ating kalagitnaan. Ito po yung unang katotohanan na dapat po nating malaman. Ang Kristo na ating sinasamba, ang Kristo na ating pinaglilingkuran, ay tao at namuhay sa ating kalagitnaan. Sabi ng ibang grupo, ang tao daw ay hindi pwedeng maging Diyos. Tama, hindi? Tama, hindi? Tama. Hindi pwedeng maging Diyos ang tao. Pero ang Diyos pwedeng maging tao. Amen? Bakit pwedeng maging tao ang Diyos? Walang imposible sa ating Panginoon. Actually, yan ang question ni Joseph. Pero ang sabi ng Panginoon, sa Diyos, walang
imposible. Sa Diyos, walang imposible. So, ang sabi po ni Juan, nakasama ng ating Panginoon for 3 years. Ang sabi po ni Juan, na disipulo mismo ng ating Panginoon at naturuan ng ating Panginoon, the Word became flesh and dwelt among us. At hindi po ito dahil sa chismis na kanyang narinig, o hindi po dahil sa fake news na kanya pong napakinggan mula sa TV station. Ito po ay kanyang personal na naranasan. Ang sabi niya, and kami, sabi niya, beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and of truth. That's why mababasa din po natin ang sinabi ng Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 3 verse 16. Tingnan po natin sa ating Bibles. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ito po ang sinasabi. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, justified in the Spirit, seen by angels, preached among the Gentiles, believed in the world, received up in glory. May nagtatanong, Pastor, paano po maging tao ang Diyos? Ang sabi ni Pablo kay Timothy, it is a mystery. Ano ba ang gusto sabihin ng mystery? Sabi nila, yung bagay na hindi maipaliwanag. Pwede yon. Pero ang katotohanan, ang mystery ay bagay na hindi natin nakita noon, pero ipinakita ng Diyos ngayon, pero hindi niya ipinaliwanag kung paano nangyari iyon. Yan ang gustong sabihin ng mystery. Sa Old Testament, hindi po yan nakita ng mga propeta. Hindi po yan nakita ng mga Israelita. Pero ipinakita ng Diyos sa atin. Yan ang gustong sabihin ng mysterion. Mystery. Ipinakita ng Diyos sa atin, pero hindi niya ipinaliwanag sa atin kung paano yan nangyari. So ano po ang ating response? Our response is by faith. Sa magitan ng pananampalataya. Sapagkat naniwala tayo, mapagkakatiwalaan ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Paano po natin masasabi na si Kristo ay tao? The humanity of Jesus is revealed in His life. Tingnan po natin sa Romans chapter 1, verse 3. Concerning His Son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David, according to the flesh, and declared to be the Son of God, with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Paano daw ipinanganak si Jesus Christ? According to the flesh. According to the flesh. Galatians chapter 4, verse 4. Ang sabi ng salita ng Diyos, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Ito yung truth na hindi po natin pwedeng pasinungalingan. Si Jesus ay ipinanganak sa ating kalagitnaan. Amen. Hallelujah. Nakakatuwa pong isipin, sapagkat ang ating Panginoon ay kagaya din natin. Tao. Kaya ang sabi sa aklat ng Hebreo, He was tempted in every aspect. He was tempted in every aspect. And yet, He did not sin. Hindi siya nagkasala. What a solace, isa pong malaking comfort para sa atin, na pag tayo po'y nakakaranas ng temptation, maunawaan tayo ng ating Panginoon.
Bakit? Sapagkat siya mismo ay nakaranas din ng temptation. Naalaala ninyo, ang pagbukas ng kanyang public ministry matapos ang kanyang baptism, ano pong nangyari? Dinala siya ng dyablo sa isang lugar. No, tama no? Doon sa disyerto ang ating Panginoon, nagfa-fasting siya ng 40 days at saka 40 nights. And then sinabi ng Satanas sa kanya, ng dyablo sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato na ito. Ano ang sagot ng ating Panginoon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Panginoon. Jesus Christ was tempted in His flesh. Marami sa atin natitempo tayo sa mga fleshly matters. Tama no? Natitempt tayo sa fleshly matters. Ano yung mga fleshly matters? Basic yan. Food, ano pa? Shelter, clothing, bahay, sweldo, pera, ano pa? Sabi ni Sister Helen ay, lalaki o babae? Ano pa? Love? Job. Ayan, job. We are tempted in different ways. Dahil gusto mo magkaroon ng masarap na pagkain, nakukompromise ang iyong pananampalataya. Yan. Dahil gusto mo na magkaroon ka ng ganitong gadget, anong nangyayari? Dahil gusto mo magkaroon ng gadget, nag-iipon ka ng pera para makabili ng gadget. Pero sa pag-iipon mo ng pera, nakakalimutan mo na may pamilya ka. So nakabili ka nga ng gadget, sira naman ang iyong pamilya. Sa kaiipon mo ng pera, nakalimutan mo, tao ka. Kaya after 5 years, nasira na yung atay, nasira na yung kidney, kasi nagtipid, umaga ay bagoong ang ulam, sa tanghali ay, pakasamray, sa gabi ay hawotray. Ay, kasi gustong makapatayo ng magandang bahay. May nangyari doon sa amin, Sister Helen. Gusto niya magpatayo ng magandang bahay. Araw-araw ang ginagawa niya, bumibili lang siya ng bitchin, nilalagay niya sa tubig at saka tinitimpla-timpla. Yun ang sinasabaw niya sa kanyang kanin. Wala na siyang ibang, kasi mura lang naman ang bitchin, piso lang naman yon. Nangyari po, nakapatayo siya ng bahay, magandang bahay niya. Sira ang kanyang kidney, sira ang kanyang atay. Nagpa-dialysis. Ibinenta yung bahay para may pang-dialysis. Isipin po natin, ang Diyos kasi matalino yan. Nagbibigay sa atin ng command ang Diyos kung anong dapat nating kainin, kung anong dapat nating gawin. Pero mas marunong pa tayo sa Panginoon. Trabaho tayo ng trabaho na ang sabi ng Panginoon, ilang araw lang tayo magtrabaho sa isang linggo? Ilang araw lang po? Sabi ng iba, 9. May 9 days ba sa isang linggo? 7 days lang. Kasi paano? Pati gabi, Sister Bing. Nagtrabaho sa araw, trabaho pa sa gabi. Wala nang pahinga, nag-abot ng 9 days. Ay. Tapos nung nagkasakit, magagalit pa sa Diyos, Brother Roger. Bakit ako, Panginoon? Ako pa. Marami namang iba dyan. Paano kasi? Marunong tayo sa Panginoon. Mabuti naman akong tao. Responsable naman akong asawa. Hindi naman ako nagluko sa aking relasyon. Bakit ako pa, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, magpahinga tayo. Amen. Importante ang pamamahinga. Importante na tayo po'y nagpapahinga. Hallelujah. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, if you follow my commandments, you will not experience the sickness and disease that you have experienced sa Egypt.
Kaya nga ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kumain ng baboy, Brother Roger. Ay kumakain tayo ng baboy. Kasi nilinis na rin niya ng Panginoon. Pero dapat tama lang. Anong nagka-high blood ka, kasi sobrang dami ng kolesterol, magsasabi ka sa Panginoon, Lord, di ba nagtatights naman ako? Eh bakit nagkasakit ako? Eh tingnan mo naman, pag siya'y kumain, 1 kilo ng taba ang kinakain. Eh talagang magkasakit ka dyan. Huwag mo nang sisihin ang Panginoon. Hindi lamang sa development ng ating Panginoon, makikita natin na siya po'y tao, but also in His hunger and thirst. Kayo ng temptation sa kaya ni Satan. Gutom na gutom ang Panginoon for 40 days and 40 nights. Na wala po siyang kinakain, nagfa-fasting po siya. And then, matapos sabihin ng ating Panginoon, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na mumutawi sa kanyang bibig, dinala siya ng Satan sa isang bundok. Ang bundok po na yon ay pinaniwalaan nila na wala akong picture dito, hindi ko na idagay pala. Doon po sa Jericho. Yung hotel na aming stayhan, Brother Roger, yung bintana mismo ng hotel namin, doon mismo doon sa Mount of Temptation. Sa bundok ng Temptation. Pag nakatayo ka doon sa bundok ng Temptation, makikita mo po ang ganda ng city ng Jericho. By the way, ang city po ng Jericho is confirmed to be the oldest city in the whole world as of date. Sa Jericho, napapaligiran po yan ng disyerto. Pero ang Jericho po ay sobrang green. Doon ang pinakamasarap na dates. So kung kayo po may mga mag-anak galing sa Middle East, masarap yung dates, di ba? Pero yung pinakamasarap na dates, doon sa Jericho. Ang lalaki ng mga dates nila doon. Because Jericho is also the place with highest oxygen concentration. Kayo mga tao na may mga problema sa baga, pumupunta sa Jericho, nag-aayos ang kanilang kalagayan kasi ang daming oxygen doon, ang taas ng oxygen content. Sa panahon natin ngayon, merong tinatawag na oxygen therapy. Kung gusto mo maging bata ang mukha mo, magpapa-oxygen therapy ka. Sabi nila. So ipinakita sa kanya ng Satan, ang sabi ng Satan sa kanya, pag lumuhod ka sa akin at sumamba ka sa akin, lahat ng karangyaan ng mga kaharian, ibibigay ko sa iyo. Ano yan? That's the temptation sa eyes, sa mata. Gusto mo maganda. Gusto mong maganda. You will be tempted of anything that is beautiful. Kasi ang Satan hindi po nagpapakita sa atin ng merong sungay. By the way, hindi naman totoong may sungay si Satan. It's just a metaphor. May sungay. Hindi siya magpapakita ng ganyan, Brother Roger. Hindi ipapakita ng Satan ang kanyang masamang mukha. Ipapakita niya yung maganda. Kaya pag ikaw ay problemado, sasabihin, ang gagawin mo ay pupunta ka doon sa kabarkada at sasabihin ng kabarkada mo, mag-inuman tayo, tanggal ang problema. Yung masaya, parang, solusyon pala yun. Isang araw, may politiko na namatay. So, una siyang dinala doon sa langit. Kwento lang ito ha. Pagdating sa langit, sabi noong bantay doon, sino ang bantay daw sa langit? Ha? Si Saint Peter daw, pero hindi yung totoo ha. Walang bantay sa langit. Okay. Sabi ng bantay sa langit, saan mo gusto pumunta? Sa langit o sa impyerno? Ang sabi ng politiko, bago ako magdesisyon, pwede bang bisitahin ko muna ang langit at impyerno? Pumayag naman yung bantay. Sige.
So anong gusto mong unahin? Langit, sabi noong politiko. So pumunta siya doon sa langit. Dinala siya ng bantay. Inikot siya sa langit. Sabi noong nag-ikot sa kanya, ito yung maging bahay mo. Gawa nga siya sa ginto, pero mas maliit sa bahay niya dito sa lupa. Mas maliit kaysa sa bahay niya dito sa lupa. Tapos, ito yung mga makapitbahay mo. Yung makapitbahay niya, nagtutugtog ng alpa, nagtutugtog ng lira, tapos nagkakantahan. Sabi niya, okay. So, dalhin mo naman ako doon sa impyerno. Pagpunta niya sa impyerno, namangha siya. Lahat ng malalaking kasino nandoon. Lahat. May mga sports car. May mga yate. Ewan ko ba kung may dagat sa impyerno, dagat siguro ng apoy. Basta may yate doon at kung ano pa. Tapos may napakagandang Lamborghini na nag-stop sa kanyang harapan. Lumabas si Satan. Sabi niya, ano pang hinihintay mo? Sakay na. Sabi niya. So, bumalik siya doon sa may bantay. Sabi ng bantay sa kanya sa langit, ano sir? Ano ang pipiliin mo? Langit o impyerno? Ano kaya ang pipiliin niya? Impyerno. Impyerno ang pinili niya. So, dinala siya doon sa impyerno. Pagdating niya sa impyerno, mayroong lawa ng apoy. Tapos yung mga tao nagsisigawan. Sa sobrang sakit, sa sobrang hirap, sa sobrang pighati. Sabi niya, nasaan na yung malaking kasino? Nasaan na yung mga bar? Nasaan na yung masayang mga tao? Nasaan na ang Lamborghini? Sabi niya. Ay, may dumating ang Lamborghini. Bumaba si Satan. Anong sabi mo? Sabi ni Satan. Nasaan na yung nakita ko kahapon? Sabi ng Satan ay ganito. Sir, nangangampanya lang po ako kahapon. Ang ganda-ganda ng kanyang pangako sa kampanya. So marami po. Ang business ni Satan sa mundong ito is to kill, to steal, and to destroy. Kaya nga, upang ma-accomplish niya ang lahat ng yan, He will offer us the best of this world. But always remember, the best is not in this world, but on the city where the Lord has prepared us a place. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Meron pang tatlong temptation si Satan. Dinila si Jesus Christ doon sa pinakamataas na tore ng templo. By the way, wala na po yung tore ng templo ngayon kasi the whole temple was destroyed in AD 70. Nung ang ating Panginoon doon sa Mount of Olives, tinitingnan niya po yung city, tinitingnan niya po yung temple. He wept for Jerusalem on the last week of His ministry sa mundong ito. Umiyak ang ating Panginoon. He lamented for Jerusalem sapagkat alam niya kung ano ang maaring kahihinatnan ng Jerusalem. And then anong sabi ng Satan sa kanya? Magpatihulog ka sapagkat nasusulat, hindi hahayaan ng Panginoon na masaktan maging ang talampakan ng kanyang mga lingkod. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Tempt not the Lord thy God. Huwag mong itempt ang Panginoon mong Diyos. Kaya importante po sa atin bilang mga Kristiyano, si Jesus, He experienced temptations. Tayo din nakaka-experience ng temptation. Pero paano po napagtagumpayan ni Jesus ang temptation? He always relied on the Word of God. Amen. He always relied on the Word of God. Kung nais po natin na maging matagumpay sa ating buhay mananampalataya, always anchor yourself on the Word of God. Anchor yourselves on the Word of God. Minsan po, dahil po sa atin pong katigasan ng ulo, ginagamit din po natin ang salita ng Diyos as an excuse to do something, kagaya ng ginawa ni Satan.
Satan quoted a scripture nung sinabi niya, nasusulat. Hindi hahayaan ng Diyos na masaktan ang dalampakan ng kanyang mga lingkod. He quoted it from the book of Psalms. And yet, if a person is anchored on the Word of God, alam niya kung ano ang deception at kung ano ang truth. Alam niya. Merong isang kasabihan na nagsasabi ng ganito. Ignorance, hindi yan excuses no one, will bring us into distraction. Halimbawa, ignorante ka sa totoong pera. Merong nagbayad sa'yo ng 1,000. Kahit po yung plastic na 1,000, pwede na palang pikiin ngayon. Nabalita nung nakaraan. May nagbayad sa'yo ng 1,000. Ignorante ka kung ano ang totoong 1,000. Anong mangyayari? Mapapahamak ka. Kasi once na binili mo yan sa tindahan na sa mga malalaking tindahan, binigay mo yan sa bangko, ma-found out nila, ay peke ito. Kaya nga ang BSP, patuloy po na nagka-campaign na dapat alam natin kung ano ang pera. Sinasalat yung pera. Di ba? Sinasalat yung pera. Kasi yung pera natin pala, naka-emboss pala yung mga letters. Kaya pag sa amin ay sapra, magaspang yung pera, totoo yun. Pero hindi lahat ng magaspang totoo. Kaya kailangan mo rin na titingnan mo yung mga watermarks. Ano yung mga watermarks na yun? Pag ginanon mo sa liwanag, may nakikita ka na parang figure doon. Or pag ginanon mo siya, yung green nagiging blue, yung blue nagiging green. Nagbabago-bago ang kulay. So dapat alam mo yung characteristics ng totoo para malaman mo kung ano ang peke. Pero kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, madali po tayong ma-confuse. Sabi nung isang kabataan, pa, dito po ako nagsimba sa simbahan na ganito. Ay ano anak, kumusta dyan sa simbahan na yan? Okay naman sila, papareho sila ng kanta sa atin. Ay ano ba yung pangalan ng simbahan? Ay binigay yung pangalan ng simbahan. Ang sabi ng papa sa kanya, anak, umalis ka dyan. Kulto yan. False teaching ang tinuturo dyan. So marami pong mukhang totoo. Ang iba nga, ang daming activities na halos pareho sa atin. Kahit yung mga kanta, kahit yung mga pangangaral, halos pareho sa atin. Very subtle ang kaaway. Kasi isa lang ang purpose niya. Sirain tayo, wasakin tayo, patayin tayo. At gagawin niya lahat ng strategy upang masilo niya tayo. Pero salamat sa Panginoon, sapagkat si Kristo ipinanganak sa mundong ito bilang tao upang bigyan tayo ng buhay, buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. If Jesus were not fully human, He could not stand in the place of sinful men like us. Kung hindi po totoong tao si Jesus, hindi po siya magiging substitute natin doon sa krus. Kung hindi po totoong tao si Jesus, hindi din po totoo ang kanyang kamatayan sa krus. Kung hindi po totoong tao si Jesus, hindi din po totoo na nagapi niya ang kamatayan sa magitan ng muling pagkabuhay. His sacrifice would be insufficient. If Jesus is not fully God and fully human, we are lost in sin. Ikalawang bagay na tinuturo po ng Isaiah chapter 9, verse 6 is this: for unto us a son is given. A son is given. Pansinin po natin ang statement. The son is not born. He is given. Bakit hindi ipinanganak yung anak ng Diyos? Sapagkat He existed before everything else.
Ang existence ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagsimula nung siya ipinanganak ni Maria. Ang ating Panginoon ay nabubuhay magpakailanman noon bago palikhain ang mundo. John chapter 1 verse 1. Ano ang sabi? Binasa natin kanina. In the beginning was the Word. Sa simula pa lang, nandoon na ang salita. And the Word was with God. And the Word was God. Actually, ang Greek word ng word ay logos. Kung kayo nag-aaral ng kolehiyo, meron tayong mga biology. Ano nga yung biology, Sister Helen? The study of life. Zoology, study of animals. Anthropology, human. Yeah, the study of human. So nandun yung study kasi yung logos doon, logi, means study. Pero isa lang yun sa meaning, Brother Roger. Kasi yung logos, it also means logic. Diyan ang galing yung word na logic. Sa ano yun? Yung orderly thinking. Logi o logos, gustong sabihin din po yan ay systematicization. Nasi-systematize ang lahat. So yan ang logos. However, in this sense, dito po sa passage na ito, ang logos po ay nangahulugan na reason of everything. So ang dahilan kung bakit meron, narito tayo, ay dahil kay Kristo na ipinanganak sa ating kalagitnaan. Ang reason, the reason of our existence ay ang Panginoon. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, by Him, for Him, and through Him, we came into being. Sa mamamagitan niya at para sa Kanya at suma sa Kanya, tayo po ay naririto. Sa verse 18 ng John chapter 1, tingnan po natin. No one has seen God at any time. Yan sa verse 18, John chapter 1. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Walang ibang nakakita sa ating Ama, maliban sa ating Panginoon. That's why, when the Pharisees questioned the Lord Jesus Christ, in John chapter 8, verse 58, tinan po natin, John chapter 8, verse 58. Ang sabi ng salita ng Diyos, John chapter 8, verse 58, ay ganito. Then the Jews said to Him, you are not yet 50 years old. And have you seen Abraham? Yan, sabi sa verse 57. Jesus said to them, verse 58, most surely, I say to you, before Abraham, I am. I am. Bago si Abraham, ako na. Pwede bang sabihin ni Brother Roger na, bago dumating si Magellan sa Pilipinas, nandito na ako? Pwede bang sabihin ni Brother Roger yon? Hindi. Sino bang makapagsabi sa atin dito na nabubuhay na tayo sa panahon ng nilapu-lapu? Di ba hindi? But Jesus Christ himself claimed, before Abraham, I am. Actually, this is also a key for the claim of Jesus of His pagiging Diyos niya, of His deity. Bakit? The only person who said, I am, kung ano ang pangalan niya, is none other than God Himself.
Di ba si Moses nandoon sa bundok Sinai, nagpapastol ng kanyang mga tupa. Isang araw, sa kanyang pagpapastol, nakita niya may isang shrub doon na umaapoy, pero hindi nasusunog. Na-curious si Moses. Pumunta siya doon. And then, habang papalapit siya doon sa burning bush na yon, merong boses na nagsabi, "Take off your sandals because the ground is holy." So tinanggal niya ang kanyang sandals. Sa kalaunan, ang conversation nila, ang Panginoon pala yung kanya nakakausap. And then the Lord has given him the call na maging leader ng Israel. Pero sabi ni Moises, "Panginoon, ano ang sasabihin ko sa mga Israelita pag tinanong nila ako, sino ang nagsugo sa iyo?" Ano ang sagot sa kanya ng Panginoon? Sabihin mo, ang nagsugo sa iyo ay si I am who I am. That is a very personal name of God. I am who I am. Si ako nga. And that statement ng God ay yun din ang sinabi ni Jesus. Before Abraham, I am. Si Moses, anak ng anak ng anak ng anak ni Abraham. And then kay Moses, ni-reveal ng Diyos ng kanyang pangalan na I am. Pero si Jesus, sinabi niya, bago pa si Abraham, bago pa ipinanganak si Moses at nalaman niya na ang Diyos ay I am, ako na. That is saying, si Jesus ay totoong Diyos. Pwede ba pakisabi sa iyong katabi, si Jesus ay totoong Diyos. In John chapter 20, verses 30 hanggang 31, isa sa mga dahilan kung bakit ipinanganak ang ating Panginoon sa mundong ito ay ganito. Sinabi ni Juan, John chapter 30, 30 to 31, "And truly, Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which were not written in this book. But these are written, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name." Ang dahilan kung bakit gumawa ng mga himala ang ating Panginoon ay upang tayo'y sumampalataya sa Kanya na Siya ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa mamamagitan ng ating pananampalataya, magkaroon tayo ng buhay sa Kanyang pangalan. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? And then, in verses 6 hanggang 7, makikita po natin ang third part ng pag-aaral na ito. Hindi lamang na ang Isaiah chapter 9 na nagtuturo sa atin na si Kristo ay tao, si Kristo ay Diyos, kundi si Kristo ay makapangyarihan sa lahat. Pwede bang sabihin natin, makapangyarihan sa lahat? Ito po ang sabi sa verses 6 to 7, last part. "And the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there will be no end. Upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice. From that time forward, even forever, the seal of the Lord of hosts will perform this." Pansinin po natin, sinabi po ni Isaiah, "Therefore, the Lord himself will give you the sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel." Isaiah chapter 7, verse 14. Sa Luke chapter 1, verse 21,
at maging sa Matthew chapter 1 verse 21, makikita din po natin that this name Emmanuel is attributed sa ating Panginoon. Ano po ba ang gustong sabihin? Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang po siya nandoon sa kalangitan na nakatingin sa ating mga buhay, kundi kasama natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Minsan kasi ang isip po natin, ang Diyos ay sobrang layo. Kaya minsan ginagamit na lang natin na pantakot ang Diyos sa anak. Pag ginawa mo yan, magagalit sa iyo si Jesus. Kaya usually, negatibo po ang usual na tingin natin sa Panginoon. Pero ang ating Panginoon ay hindi malayo na nakatunghay sa atin. Ang ating Panginoon ay hindi parang pulis na nakaobserba sa atin ng ganyan doon sa opisina habang nakatingin sa mga CCTV. Ang ating Panginoon kasama natin sa bawat paglalakbay natin. Amen. Di ba ano ang sabi ng ating Panginoon? Lumapit kayo sa akin na bibigatang lubha at pasanin ninyo ang aking pamatok sapagkat ang aking pamatok ay magaan. Naalala ninyo ang pamatok? Ang pamatok sa Israel ay usually dalawa siya. Tama no? Kaya nga ang sinasabi sa mga Kristiyano, huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Dito sa Pilipinas, ang pamatok natin, nilalagay yun sa batok ng kalabaw. Isa lang. Pero usually sa Israel po, dalawa. Dalawa. Magkadikit po yun, hindi yun hiwalay. Ano ang purpose noon? Kasi ang nilalagyan pala nila ng pamatok sa Israel, Brother Roger, pwedeng donkey. Mas mayuda sida kaysa sa karabaw. Pwedeng baka. Mas mayuda rasida kaysa sa karabaw. Kaya in order to have a maximum na optimum force, usually naglalagay sila ng dalawa na baka o dalawa na donkey, nilalagay doon sa batok noong dalawang yun. Para yung kanilang napakabigat na dalahin, silang dalawa ang magtulong-tulong upang ito ay kanilang madala ng mas magaan. Ano ang imbitasyon ng ating Panginoon? Kunin mo ang aking pamatok. Take my yoke. Isuot mo ang aking pamatok. Ipinapakita doon na si Jesus ay isa sa kabila at tayo naman ang kanyang katabi. So sa bawat pagsubok na ating kinakaharap, tandaan po natin kasama natin si Jesus. Huwag nating suluhin ang ating kabigatan sapagkat ino-offer ng Panginoon ang kanyang tulong sa atin. Amen! Alam nyo ba sa Foursquare, meron pa tayong isa pang logo. Ang tawag doon ay Foursquare emblem. Pag pumunta kayo dyan sa prayer room, meron dyan sa pinto, meron dyan 4 na mga mukha. Napansin ninyo? Diyan sa ating prayer room. Pag hindi nyo po napansin, kung sabihin, hindi pa kayo nakapunta sa prayer room. Merong 4 po na mukha yon. Si Brother Satur ang nag-ukit noon. Pinaukit ko kay Brother Satur. Makikita yan sa Ezekiel chapter 1. Ngayon, meron doong isang itsura, Brother Roger, na mukhang leon. Meron din naman na mukhang agila. Meron ding mukhang tao at meron ding mukha ng ox. Yan ang Foursquare Gospel. Huwag niyong kalimutan. Ang mukha ng tao, pwede ba kayo maka-research dyan sa internet pag makita ninyo? Ang mukha ng tao, nagpapakita po yan na si Kristo ang tao na namatay sa krus, pambayad sa ating kasalanan. Nakuha po natin, ano? Okay. Yung mukha naman na leon, nagpapakita po yan
na si Kristo ay tagapagbautismo ng banal na Espiritu. Siya ang nagsusumon ng Holy Spirit. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesus, pupunta ako sa Ama at isusugo ko ang Comforter. Kaya nga si Jesus Christ ang tagapagbautismo ng banal na Espiritu. Siya yung nagsugo ng banal na Espiritu sa atin. Ngayon, yung isang mukha doon ay agila. Yung agila nagsisimbolize po na si Jesus ang hari na babalik. Na babalik. Hindi siya muling babalik, kundi babalik. Kasi hindi pa siya nakabalik eh. Kaya hindi pwedeng muling babalik. So, si Jesus ang hari na babalik upang maghari sa ating lahat. Kasi nung unang panahon, yung simbolo pala ng Roman Empire, Brother Roger, agila. Agila pala ang simbolo ng Roman Empire. And then yung ox po, ay nagsisimbolize kay Jesus Christ. Wala kayong makita, ano? Nagsisimbolize kay Jesus Christ as the great burden bearer. Ano ba yung burden bearer? Taga-bit-bit ng ating mga bit-bitin. Ayan. So yan ang nakita nila. Taga-bit-bit ng ating mga bit-bitin. Burden bearer. Noong unang panahon, malayo pa po ang gilingan at hindi pa uso ang bisikleta, hindi pa uso ang motorsiklo, hindi pa uso ang tricycle. Pag nagpapagiling po yung mga magulang noon, ay malayo pa ang magilingan noon. Sobrang layo pa, wala pang nagbibenta ng bigas sa tindahan noon. Gadarawat lang itbuga sa kapitbahay, pero hindi binibenta sa tindahan. Saan ginalagay, Brother Roger, yung mga palay na marami para ipagiling? Sa karusa. Sa karusa, nilagay doon sa karusa, tapos yung karusa ay hinihila ng karabaw. Kaya nga, ang karabaw ay beast of burden. Yan. Beast of burden. Ganon din ang baka, beast of burden. Ganon din ang donkey, beast of burden. Ganon din ang kabayo, beast of burden. Yung bigat mo, sa halip na ikaw ang papasan, ipapasan mo sa kalabaw. Kaya nga, isa sa mga pictures ng ating Panginoon, He is, may face of the ox siya. He is the burden bearer. Pag kayo po'y may problema, pag kayo po'y may kabigatan, pwede kayong lumapit sa Panginoon. Hindi malayo ang Diyos. It is just between your knee and the ground. Amen. Lumuhod ka sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya. Kayo po ang bahala. Kahit kaya mo, wag mong kaya-kayahin. Ibigay mo pa rin sa Panginoon. Cast all your cares upon Him, for He careth for us. May pakialam ang Diyos sa atin. Yung word na salvation, ligtas. Actually, hindi naman talaga ligtas, supposedly, sa Tagalog, ang word na salvation. Kasi nanggaling po yan sa Greek word na soteria, na gustong sabihin ay, kung Cebuano ay hayahay. Sa Tagalog ay ginhawa. Sa ating pakipagrelasyon sa ating Panginoon, hindi lang niya tayo niligtas mula sa kasalanan, kundi ang nais ng Panginoon, bigyan tayo ng kaginhawahan. Amen. Pakisabi sa iyong katabi, kapatid, maginhawa ba ang iyong pakiramdam? O baka suffocated na tayo? Pag nakita mo yung iyong katabi, ay halos hindi ka na makahinga kasi nakaganon na ang iyong kasi ayaw mo makita siya. Ayaw yun ng ating Panginoon. Ang nais ng ating Panginoon, maging maginhawa tayo. Kaya nga ang title niya, He is Wonderful. He is Counselor. He is Mighty God. He is Everlasting Father. He is the Prince of Peace. Pag ikaw ay nangihinat, nalulupaypay, lumapit sa Panginoon, He is our counselor.
Pag hindi ka makatulog at halos wala kang kapayapaan sa buhay, He is the Prince of Peace. Pag pakiramdam mo, takot na takot ka, He is our everlasting Father. Kung ang isip mo, ikaw ay mapapahamak, He is our mighty God. At kung isip natin, wala na lang maganda sa mundong ito, always remember, the Lord is wonderful. May kanta tayo, in His time, He make all things beautiful in His time. Why? Because the Lord cares for us at wala siyang ibang nais iparanas sa atin, kundi ang kaginhawahan na nasa Kanya lamang matatagpuan. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon?